Welcome to Donmar TV News Channel. Na hindi nakadalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpupulong ho ng gabinete nitong Huwebes, isang araw matapos itong ipagpaliban ang kanyang weekly address sa ikalawang pagkakataon. Kinumpirma ni Presidential Spokesman Harry Roque ang hindi pagdalo ng Pangulo sa pagpupulong, ngunit hindi niya sinabi ang dahilan. Kasunod ito ng anunsyo ng Presidential Security Group na 45 mula sa mga miyembro nito ang infected ng COVID-19. Sinabi ho ni Roque na ginawa lamang nila ang kanilang pagpupulong online via Zoom. Kaugnay nito ay inanunsyo naman ng kalihim na kabilang po sa mga napag-usapan sa pagpupulong ay ang inaasahang pagdating ng 2 million doses ng COVID-19 vaccine sa Abril at Mayo mula ho sa Sinovac at Gamaleya. Sinabi rin ni Roque na nabanggit sa pagpupulong ang utos ng Pangulo sa Philippine Health Insurance Corporation na bilisan ang pagpapabayad sa claims ng mga ospital sa ilalim ho ng National Capital Region Plus na may mga matataas na kaso ng COVID-19. Ang batikos naman ng oposisyon, ang isang Pangulo ay dapat nasa unahan, gaya ng nabanggit. Diba? Ano sabi ko sa inyo? They're trying to push si Presidente na nasa unahan. Ang taka rin ito eh. Pasensya na ha. Pangalan mo? Ito yung tinawag ni Presidenting Tae, di ba? Ito ba yun? Ito ba yun? Paalala nyo ba? Ito ba yung tinawag ni Presidenting Tae? Hindi ko alam ha. Hindi ako sure ha. Kasi ito, tingnan mo. Ano sinasabi nito sa ratin nito? Dapat daw nasa harapan. Ganito pasensya na ho ha. Sorry for the term, pero ganito ho talaga siya katanga. Bakit? Kahit noong unang panahon, di ba? Yung kuwari, yung mga mapapanood nga nyo sa mga gera-gera, yung mga castle-castle, di ba yung hari, nandun lang siya sa likod, nakaupo siya oh. Nangunguna yung yung mga tao. Lahat, archer, mga ganyan, tapos yung mga may sword. Bakit? Once kasi napatay yung pinakapinuno, talo na sila sa gera. Ganon din ho dito. Hindi kailangan ni Pangulong Duterte dun sa unahan. Ang tanga naman ito. Alam na ngang meron tayong kalaban na hindi nakikita. Gusto niya sa unahan. Eto. Di ba totoo naman? Eto nga ang challenge ko dito kay Sarate. Bakit yung pinuno ninyo nagtatago? Kung gusto niyo nasa unahan, bakit yung pinuno ninyo nasa Netherlands? Yung totoo. Huwag na tayo magmaang-maangan. Yung pinuno ninyo wala dito. Bakit? Nagtatago. Kung gusto nyo manguna, bakit di siya mauna dito? Dito siya sa Pilipinas. Diba? Yun lang nakakainis eh. Yung pinuno nyo ba nandito sa harapan? Nandito ba nakikipaglaban? Hindi, nandun. Nagpa-party. May mga kasaming bebot. Diba? Tapos sasabihin nila dapat si Pangulong Duterte nasa unahan. Gusto nyo kasing may mangyari sa kanya. Gusto nyong may mangyari. Ni Representative Capemia, para hindi lang magulat, kung hindi ipakita niya na he is on top of the situation. But it appears, Anong gusto nito? Maging katulad ng mother packer, yung pambansang packer. Yung pambansang pack girl. Yung PAC P-A-C-K-E-D. PAC. Okay, linawin natin ha. Pag sinabi kong PAC girl, P-A-C-K-E-D. Anong gusto mo? Yung katulad ng Vice President natin na PAC girl, ng pambansang PAC girl. Yung nag-e-empake ng mga nagpapak ng mga ng biskwit-biskwit, ganon. Nagpapak ng kung ano-anong delata. Ganun ba ang klaseng presidente gusto ninyo? Lumayas na kayo sa Pilipinas. Hindi ganyan, pambundok lang ho yun. Bakit? Ganun ho ba sa inyo sa bundok? Ay, hindi, sa bundok. Sa kamara pala. Pambihira kayo. Diba? Nasanay ata kayo sa bundok, sir eh. Nasanay ho ata kayo sa bundok. Ay, hindi ho ganun ang pamumuno. Sa bundok, baka pwede yung mga commander yun ang naunguna. Pero dito sa pagka-presidente ng bansa, nasa Malacanang lang talaga yan. Tapos nagko-command siya, itong gagawin, itong diskarte, ganito. Kaya nga may sekretary, yung sekretary yung gumagalaw. Ganon.
Ano gusto mo? Katulad ni pambansang Pac girl. Pac, P-A-C-K-E-D. Ha? Yung nag-aayos-ayos. Oh, sige. Kailangan magkaroon ng turukan. Turukan natin. Oh, magtatayo ako ng van. Tatayo ako ng bus. Tapos nandun si Presidente. Oh, turukan nyo na yan. Sige, turukan nyo na. Ganon si Presidente. Naturukan nyo na ba yan? Okay, turukan nyo na. Okay, naturukan na. Oh, ano pang gawin natin dyan? Okay, diyan ka muna ha. Explain sa'yo yung side effect ng blood clot ha. Ng ano, posible pag ikaw may naramdaman, magpatingin ka sa doktor ha. Gusto mo ganon? Gusto mo yung presidente natin ganon? Parang ano lang eh. Ewan ko ba? Just there, sitting on this situation, no? And photo ops lang. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, Tingnan mo ha, tingnan mo. Dito mo mga sira din ulo nitong ito isipin nyo to. Nung walang picture, yung mga makakaliwang grupo dyan sa Twitter, sa mga walk-in-inam na yan sa Twitter, kaliwat ka ng proof of life. Bakit walang picture na lumalabas? Walang picture, siguro patay na ba? Hashtag patay na ba? Nung may picture na nilabas, photo op. Napakagago ninyo eh. Oh, di ba? Napakagago talaga ninyo. Yan ang totoo. Pagkatapos sabihin na proof of life, walang picture, ba't di nagpapakita, walang picture, wala lumalabas, walang picture. Nung naglabas sa picture, photo op. Napakawalang niya nyo talaga. na patuloy na ginagawa ng Pangulo ang kanyang trabaho bilang pinuno ng gobyerno. Malusog daw ang Pangulo para sa kanyang edad at nagpapasalamat siya sa mga nag-aalala at humihiling ng mabuting kalusugan sa punong ehekutibo. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. O kaya nga sinasabi ko, Senator Bongo, whatever you do, they will always say something. Yan ang lagi niyong tatandaan. May maganda kayong gagawin, babanatan nila. May pangit kayong gagawin, babanatan nila. Wala kayong gagawin, may banatan nila. Lahat yan. So asahan nyo na, Senator Bongo, kahit anong gawin ninyo, babanatan nila. Kaya ang suggestion ko, paglaruan nyo na lang yung mga animal na yan. Kasi mali ba ako doon sa sinasabi ko na tatawagin nilang photo o pagkatas nila na hininga ng photo. Parang gago lang, di ba? Pahingi ng photo na buhay pa yung presidente. Pahingi ng photo, pahingi, proof of life, pahingi nga, patay na ata, patay na. O, ito picture. Photo op yan, photo op. Photo op lang yan eh.